Good afternoon, everyone. We're going to focus on pricing strategy. Yeah, so as I mentioned kanina, there are different strategies intended for each. Let's say, for example, your business is new, meron tayong specific strategy na pwedeng tignan, no? So, which is more appropriate with your product. By the way, sabi nga nila, in this topic, we have the following learning outcomes of economic part of that. Okay. So let's go with the pricing fundamentals. Now, sabi nga nila, being pricing as one of the most challenging decisions that a marketer face, success requires finding the most or the optimal balance between those multiple factors we discussed before to achieve profitability while meeting customers' expectations. Okay? Now, ano ba itong pricing fundamentals ito? So technically speaking, there are two set price lagi. So that's why ito yung sinasabi nilang fundamental. Okay? So number one would be the price ceiling. Okay? So ceiling. So pag sinabing ceiling, ibig sabihin medyo mataas to. Kasi ceiling eh. Kumbaga sa Tagalog, sisa mo. Okay? So, kung ang presyo ay tintaas ng sisa mo, ibig sabihin mataas to. But the thing is, how do we come up or how do we report with that kind of pricing? Bakit tayo nakakapag-set ng medyo mataas? Anong basis? Di ba? Alam naman sabihin na, sir, ano lahat yan? Cost. Sir, lahat yan kasi quality. No? Pero, ano nga ba yung quality? And how do we measure quality? Di ba? Kaya, ibig sabihin nito guys, under price ceiling, we are, no, we are somewhat using the value, or sorry, the customer value perception. So tinitignan natin ano, okay, ano ang perception ni customer with the value of our product. Okay? So, ibig sabihin, ano tingin niya? Maganda ba ang tingin niya? Kung maganda ang tingin niya, ibig sabihin ito, pwede pala tayo talaga mag-set ng price list ng medyo mataas. Yan. Yung idea na kapag ang price ay mataas, there is no demand. Ito ba yan? Yan. So, ito may mapapaisip pa, no? Laging gano'n eh, na, sir, ano eh, mahal yung price. So, baka walang bumili. Tama ba, guys? May ganun tayo minsan thinking na kapag mahal siya, nabibili niya. Right? Yun. So, the other fundamental is the price floor. So kung floor, ibig sabihin naman ito ay medyo mababa. Okay? Now, dito, paano tayo nag-arrive sa ganito? So the basis would be our cost, the company cost. Dalawa yun. Sabi nga sa economics, we have the fixed cost and the variable cost. So yun daw ang pagbabasihan naman ng pricing natin. Other than the cost, tablado na. And that's why kaya medyo mababa ang presyo. Kaya lang, kung katingin pagka naman mababa ang presyo, kinita naman ang profit natin. Magpo-profit ba tayo kung sakasakali na? So, siyempre, tignan mo din yan. Di ba? So, yung dalawang yan, guys, yan yung fundamental. Those are the pricing fundamental. Okay? Now, there are key factors to consider. Okay? So, number one nga is kasama sa consider natin dito guys yung ano, customer value perception. Ano tingin nila? Pangalawa, yung cost na nabanggit na. Okay? Pangatlo is the competitor's strategy and prices. How much ang offered ng ating kalaban? Should we set na align with them? Should we set above them? Or should we set below them? Which is it?
Ngayon, sa tingin nyo guys, given a chance to decide, saan ka mag-set ng price? Yung bang mas mataas ng konti sa competitor mo, kapareho lang niya, o din sa mas mababa? Any volunteer? Hello? Are you still there? Sir, pwede pa paulit, medyo nag-choppy lang po. Medyo nag-copy. Okay. Ang tanong ko guys is ganito. Kung magbibigyan kayo ng pagkakataon to decide, okay? To decide for the price, may tatlong option ka. Una, option number one, mag-set ka ng price na mas mataas kaysa sa competitor mo. Option number two, kapareho ng presyo ng competitor mo. Okay? Kapareho sa bracket. Option three, mas mababa sa iyong competitor. Sino ang magiging option mo? And why? Yes, isa. Huwag niyo muna ibababa naman niya para ma-recognize ha. Isa, isa, naka-mute. Okay, nawala si Asisa. Samuel P. Sir, para sa akin po mas mababa, sir. Kasi magpapasikat muna ako, tsaka ako papantay sa presyo, sir. Oh, pwede. At least may reason ka. Magpapasigat ka muna. Kumbaga sa bida, magpapabugbog ka muna. No? Okay, thank you for that. Next, we have Luke Fausto. For me po sir, align with the price po pero dun babawi sa quality tapos sa value. Hmm, medyo sabali ka pa naman. Okay, good. Kumbaga plain safe ka, no? Okay, the third one is Lyra. Okay. For me, sir, siguro mas mababa kaysa sa competitor kasi lalo na if bago pa lang yung product or brand. Kasi feeling ng mga tao, if mura yung price mo, masasabi nilang na sulit or affordable or parang mas willing sila na subukan yung bago mong brand. And pwede rin naman po kasing bumawi sa volume ng benta kahit mas mababa po yung price. Okay, so sa'yo, mas mababa din ng konti sa kalabat. Okay, number four, ano ba yun? Number, Adrian. For me po sir, yung pinakamababa po sir, kasi hindi naman po porket mababa yung pinaka-price po, ibig sabihin ano po, hindi na po siya masyadong pansinin kasi po kadalasan ngayon mas kung ano yung pinakamura saka affordable ng tao, ayun po madalas na kino-convenient po nila ng ano yun po nila. Okay, thank you for that. Francine. For me naman po, mas mababa po yung pricing compare po sa competitor to attract the customer po. Pero I will still make sure po na good quality po yung offer po. And kikita pa rin po yung business and hindi po siya malulugay just to get a customer po. Okay. Now, is there a right answer for this question? Actually, none. But we can have a suitable or an appropriate answer. Anong ibig ko sabihin? Yes, we can set below price, we can set price below our competitor. And you already mentioned your reason, and that's good. Second, we can also set price aligned with them. Why? Because you do possess good quality. Your quality is almost the same. So you can also adapt. You can even slice probably some of the some of the some of the customers. Diba? Ngayon, if you set a price above competitor's price, okay lang din naman. Why? As long as you are supported by your product. Di ba sabi natin, eh,
Ang pagsiset sa mataas na presyo is supported naman by the quality of the product. So, yun ang sinasabi natin. So, mapapansin mo, we always go with the optimal zone. Na alin? We secure the balance. We secure the balance na hindi tayo lugi at hindi naman tayo masyadong dini. Kasi gusto natin, we reach the market. We define the market. We create a market. Yun. That's why itong mga key factors ito is very essential. Okay? Talaga napaka-importante yan. Okay? Ang mag-set ng price base sa kalaban is not a bad idea as long as it is supported by the quality of your product and the product alone, the product itself. Now, we should also consider the overall marketing mix and strategy. And lastly, the nature of the demand. Kasi at the end of the day, sino pa rin yung bibili. Okay? Now, don't get me wrong. Guys, kapag nag-set ka ng kahit na anong price, whether below a line or in between, tapos price, it can still be marketable. Kailangan lang na kailangan mo lang ma-define kung sino yung market mo. Kasi by defining your market, you will understand it. And then, alaman mo din kung ano ang gusto, ano ang gusto niya, or ano man yung information na makukuha mo agad. Ganun siya. Now, there are three major pricing strategies. Okay? So, number one is the customer value-based pricing. So, ano ba itong customer-based value pricing na ito? Customer value-based pricing. Sabi, the pricing is based on the buyer's perception. So, anong ibig mong sabihin? Paano nangyayari yun? Okay, paano nangyayari yun na it is based on sorry. I'm actually going somewhere. Yes, sir, you would like to say something somewhere? Ay, sir, sorry po, naiwan po yung kami kanina. Alam ko may tanong. Okay. So, sa customer value-based pricing, ang tinitingnan natin dito kasi is, ano ba ang kanilang perception towards us? Dito? Kaya nga dito, we set price based on the buyer's perception. Based on what the customer thinks about our brand. Okay? So, based on the buyer's perception of the value rather than on the seller's cost, it's more of the value. Okay? Do you understand? Pwede kasi ang price ay maging mas mataas pa with the actual value. Kasi bakit? Kasi yun ang perception ng consumer. Okay? Sa traditional na cost-based, okay? Product, cost, price, value, customer. Ganyan ang pattern. Okay? Ganyan ang pattern. Bakit? Nauna yung product. Kasi traditional. Cost basis. Una natin i-consider yung cost. Bakit? Cost ng product. Bakit? Kasi ito nagastos namin. Kailangan mabawi namin ito. That's the mindset ng traditional. So yung cost base. Pero iba kasi ang concept ng value base. Ang tingin mo, ito, kung slide ito, ayan. Saan siya nagsimula? Customer. Because we need to know what the customer thinks about your brand. We need to know what their perceptions are with your brand. Can you follow, guys? Can you follow? Yan. Okay. Yan. May mga heart react at saka thumbs up lang. Pero parang malaman ko kung nandiyan pa kayo. Okay? So, yan ang sinasabi natin. So, good value does not equal local. Pero ibig sabihin,
Yes. Pagka po kasi good value, we are expecting na ito ay talaga mahal. Di ba? Kasi good value. Pero hindi nangangahulugan na ang good value ay mahal. Sometimes, yung may good value ay mura yan. Okay? Kaya value-based pricing focuses on delivering benefits that justifies the price, not simply undercutting competitors. So, anong ibig sabihin? Yeah. Ibig sabihin, in customer value-based pricing, we give more consideration on delivering the benefit. Can you follow, guys? Can you follow? Okay. Good value pricing. Okay. So, ano nga ba itong good value pricing nito? This one, value-based pricing, focuses on delivering benefits that justifies the price, not simply undercutting competitors. Right combinations of quality and services at a fair price. So, ibig sabihin, at a fair price. Now, ito binili. Halimbawa, gano'n. O halimbawa, binili tayo example. Meron ba dito guys sa class ng Apple user? Okay. Meron ba? Apple user? Meron. Ladies and gentlemen, halimbawa, mayroon akong ibebenta sa inyo. Halimbawa lang naman. iPhone 12 Pro Max. Halimbawa, iPhone 12 Pro Max. Kung sakali ba na ibebenta ko ito, second hand na ito kasi nagamit ko na 4 years. Ibebenta ko sa kanya, ay ibebenta ko sa iyo ng 20,000 iPhone 12 Pro Max. When ibebenta ko sa iyo ng 20,000, mura, mahal. Ay sumagot, mura ka na mahal. Anak leto. For me po, sir, mahal na po siya kasi yung iPhone 12 po, mga nasa 15K thousand na lang po siya, sir. Pro Max to, ha? Opo, sir, mga nasa ganun na din yung presyohan niya kahit second hand po. Okay. Thank you for that, Anak leto. Leader. Ako po sir, since naka-iPhone 12 Pro Max din po ako. Sa akin po okay po yung 20K if wala pong problem yung cellphone. And karaniwan din po kasi pag 12 Pro Max. Dati po kasi nabili ko po yung cellphone ko ng nasa 30 plus din po. So okay po sa akin yung 20K if wala pong damage yung cellphone or wala pong any problem. Ganun. Kahit second hand lang po. Okay. Okay. Thank you for that. Meron pa? Okay. So actually, kung siya ay yung regular iPhone 12, mahal yun. Sige, average ko. Yung iPhone 12 Pro, probably medyo mahal pa rin. Pero kung Pro Max, tingin ko, kahit hindi ako Apple user, balik ka na. I mean, kakay na. Ngayon, anong purpose? At saka ano yung basis ko? Diba? Kasi, yun yung sinasabing good value pricing. Kasi ang 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 perception mo towards Apple is good. Kumbaga, masasabi natin na the quality and the performance is fair with the price. Ganun kasi yung good value pricing. That's how it works. So again tingnan mo anong pinagbasihan ko? Cosma? Hindi. Perception ko lang. Di ba? Perception ko, ano yung tingin ko sa kanya? Yes ba? Yes ba?
Okay. Ngayon, kasama sa good value pricing, guys, yung tinatawag nilang EDLP o Everyday Low Pricing. Okay? Kaya ED, Everyday Low Pricing. So ito, there is a constant, no? A constant low price with few discount. Yan. Kasi, paano ba ang ano niyan? Sample, sa Walmart. Sa Walmart, meron diyang section na EDLP, Everyday Low Price. Pero pinupuntahan pa rin siya. Binibili pa rin siya. Bakit? Kasi, kahit sabihin mo ito ay naka-bargain o na-sale, this is what? Sorry. This is Walmart. Diba? Walmart pa rin ito. Costco pa rin ito. Oh. Kahit sabihin mo na na medyo nasa bargain na siya, this is Walmart. Diba? Yun. O, for example pa, Pasod, Armani Exchange. Wow! Armani Exchange, so sabi niya affordable lang. Wow! Armani yung pinag-uusapan natin dito. Just really expensive. Pero for the market of Armani, no, it is not. So lang, diba? Yun yung sinasabi natin, guys, na laging meron tayong transaction. Normally, ito yung mga medyo low price, pero maganda pa rin yung tingin. Okay? Did you follow? Okay. Now, for high-low pricing daw, higher everyday prices, frequent promotions. Now, baka magiging challenge ito. Okay. In the good value, in this good value, low value price, or good value, low price setup, no? Value base should be focusing on delivering benefits. No matter. In order for you to justify the price. Kumbaga, pag nag-set ako ng mababang presyo, ang dahilan ay hindi dahil kinakalaban ko yung kalaban ko. Instead, ang dapat ko daw gawin is that, pag nag-set ako ng mababang presyo, i-justify ko yung mababang presyo by delivering benefits. Para hindi ka magmukhang para kang cheater na kaya mo lang naman binabayan para undercut yung kalaban mo. Kasi alam mo naman na mahina ang quality mo. Hindi yun ganun. In good value, you have a very positive perception towards your product. Towards your brand. Now, there are several challenges in the implementation of the good value, low price. That good value is not equal to low price. Una, measurement difficulty. Bakit? Kasi value is subjective. Value is intangible. Di ba? Kapag sinabing maganda, medyo mahal yan. May ganun kagad. Okay? Kaya lang guys, try to understand na ang value ay mahirap sukatin. Hindi ito katulad ng bigat, ilang kilo, very specific. Pero yung value kasi, hindi, iba-iba. There might be one single product na magkaiba kagad ang perception nito towards it. Maaaring yung iba, they think that is really important. May iba na, wala yun. Ordinary lang yun. Ganon. At ito ay laging nangyayari. Why? Kasi nga, there is no single, metric para doon. Pangalawa, na challenge sa implementation nito is the variability. Ano ba siya naiba? Ngayon,
tignan mo yung mga brand. Ito yung mga kilalang brand. Can you really compete with it? Yan na lang, simulan natin dyan. Can you really compete with it? So bakit? Kasi there is this variability in terms of perception, in terms of how they do it. Parang ganun. Okay? Pangatlo, aside from variability, yung Russian covered there are two schools in every market. The one who asks too much and the one who asks too little. Yung sobrang tanong at walang tanong. Diba? Always thinking na if the price is above the perceived value, low sales yan. Why? Kasi hindi nagmamatch yung perceived value at saka yung price. Iisipin natin na ano to, ang pangit naman ito, pero bakit ang naman? O kaya naman, o promise pa eh, too good to be true naman. May mga ganun pa. Ngayon, pagka nag-set ka naman ng low value, that will be equated at low price. Diba? Ang thinking naman natin, just is that it is already a loss. It's already a loss opportunity. Okay? So, ganyan siya. Can you follow, guys? Can you still follow? So, nasa good value pa lang tayo, ha? Ayan. Next is the value-added pricing. So, paano naman itong value-added pricing na to? Okay? Ano ang kinalaman niya dito? Okay? Now, sa value-added pricing, we add features, service, or experiences to demonstrate offerings. So, paano yun? Meron daw siyang added services. May added features daw. Okay? Kaya pala pag bumili ka ng ganito, may libreng ganito. Pag may libre kang ganito, you can get this one at a discount. So, yan guys ay tatap sa value-added pricing. So, ang philosophy dito sa value-added pricing is that compete on value, not on price. Yan. Magandang ano yun. Magandang philosophy yun. You compete on value, not with the price. Kasi ibig sabihin, hindi na tayo matatrap, no? Matatrap dun sa idea na we need to compete with the price. Hindi na. Why? Kasi your value will separate you from the rest. Okay? Example daw. During economic downturn, many restaurants lowered prices and promoted value. Why? Kasi kailangan. If not, mawawala sila sa circulation. So, yan yun guys, sa value added. So, medyo na-highlight ko during economic downturn. Okay? Example, Apple product. The premium pricing justified by ecosystem, user experience, and genius bar services. Okay. Talaga palang highlighted. Kaya pala mahal kasi may ganito, may ganyan, may ganyan. Kaya niyang gawin yung ganito, ganyan. Teka lang sir, may mas tatalo pa ba yan sa sa mga Android? Pwede ng ganito, pwede pang ganito. Tapos, gagawa ng maganto, yung gusto. So, tinitingnan natin, ano yung mga added services, added products na pwede natin may offer sa kanya para nakuha natin yung gusto natin problem. Ganoon naman si value added. Kaya pinag-iisipan natin maigi kung ano yung dapat natin ibigay. Okay? Nakikinig tayo? Can we still follow? Okay.
So when there is value added, please expect higher. Okay? Kasi ano yan eh, gusto mo nang may dagdag, so natural, may dagdag din sa presyo. Malabong mangyari na gusto mo ng dagdag tapos walang dagdag sa presyo. Ganun siya. Cost-based pricing is the second one. Now, I'm going to give you 2 to 3 minutes, and I want you to search the web about what cost-based pricing is. Can you follow? Can you follow? Okay. So again, what is cost-based pricing? Okay? Paano ba itong cost-based pricing na ito? You have 2 minutes, and your 2 minutes starts now. Sir, ano po ulit yung tanong? Sir, ano po yung tanong po, sir? Okay. Any volunteer for what cost-based pricing is? Sir, ano po yung tanong po? Hmm. What is cost-based pricing? Oh, ito. Ang topic. Oh, ito kamay. Yun. Generally, Yung cost-based pricing po is ito po yung pricing method where the company sets the price based on how much it costs to produce the product. Tas yung desired profit po, ibig sabihin po is, inuuna muna ng negosyo na mabawi lahat ng gastos bago magdagdag ng tubo. okay. So, ibig sabihin, talagang naka-lay down for. Okay, thank you for that, Generally. Little Fausto. Sir, basically, it's a method we're using of business na sir, for example, yung cost ng product mo is 100 pesos and kung gusto mo magkaroon ng profit,
magdadagdag ka ng isa profit mo, for example, gusto mo 150, pwede mo siya ibenta ng 250. Okay. Thank you. And last one, Riza. Riza. Ah, ang cost-based pricing po is the value of an asset or product determined by the total cost incurred in its product or the cost required to replace it, including materials, labor, and overhead expenses po. Ang example naman po nito is ang target na profit margin na inano po sa negosyo is idadagdag sa cost of production para para ma-determine po yung final selling na price. Example po is yung gastos po sa paggawa is 100. Tapos po is kung ang what example po is ballpen. Kung nagpagawa ka po ng customized ballpen ng 100 pesos, tapos po is gusto mo pong tumubo ng 20 pesos, pwede mo po siyang ibenta ng 120 or mga 125 po. Mm-hmm. Okay. So, pero may basis pa rin tayo doon, ha? So, ang basis nga natin doon ay yung pinaka-cost. Okay, thank you for that, Riza. Dan Lewis. Riza. Dan Lewis. Sir, parang ano po, bine-base siya sa presyo ng isang product or parang kabuuan ng gastos. So, parang dagdag rin sa tubo. So, for example po is, kunwari, is may product ka na nagkakahalaga ng 200 and kailangan mo magkaroon ng 25% na tubo. So, yung product ngayon is magiging 250 na siya. So, parang ayun po yung cost-based pricing po. Okay. Okay, meron na lang tayo na dito. Ito, Francine. Yung cost-based pricing po is yung strategy po where yung mga business po nagsasell ng products based sa production po. Kasama po sa gastos yung production cost tulad po ng raw materials at labor, operating expenses po gaya ng renta at kuryente. At sa distribution cost naman po tulad ng packaging and transportation. Yung goal po ng cost-based pricing po is masigurado po na mababawi po yung lahat ng gastos at kikita po yung negosyo. Okay. So, most likely guys, you have the idea na kapag sinabi natin cost-based, no, ang pinaka main variable natin dito ay yung mga cost o yung mga ginastos, no? Yung mga ginastos ng kumpanya para dito. So, yung cost na sinasabi natin dito, it could be a fixed cost o kaya naman ay variable cost. Okay? Sa economics, kapag sinabing fixed cost, ito yung mga cost na hindi nagbabago kahit ano mangyari sa production. Or yung mga sinasabi nga natin ng overhead. Ang variable cost naman ay directly related sa production, tulad ng mga raw materials, packaging, labor, etc. Okay? Ngayon, cost-based pricing from the term itself, ano ang base ng pagsiset natin ng price? Yung cost daw. So, kung mas malaki ang cost, most likely, ang magiging price ay mataas din. Kasi they have to cover everything. Tama ba? Ngayon, ang tanong, dito sa dalawang ito, low cost producer strategy, premium cost strategy. Yan. The low cost producer strategy, lower cost is equated to lower prices. Lower margin but high volume. Ibig sabihin, we will set low price because ang basis natin ay yung cost. Kahit na mababa lang daw yung profit margin, okay lang daw. Kasi bakit daw? Higher volume. Bumawi naman daw sa dami. Parang tumubo ka nga ng 50, marami naman ang bumili. So, maganda pa rin ang kita. Okay? Ngayon, si premium cost strategy naman, higher cost, higher quality, justified premium price. Ibig sabihin, si low-cost producer, ito yung price
floor, si premium ay yung si price ceiling. Ang sinasabi na lang natin dito ngayon, guys, is that we are justifying the price. Tama yung example, Apple, BMW, Steinway. Sir, hindi naman talaga ganun kamahal yung cost niyan eh. Correct. Hindi talaga ganun ang cost niyan. Kaya lang, bakit nila naibenta ng ganun kataas? Di ba? Kasi nga, dinastify naman nila yung price nila with the quality of their product. Ito natin yung tuwa, guys. May iwanan ba yan? Yun. So, ibig sabihin, it, it's critical, no? It's very critical yung cost, price, relative to customer's value. Kasi kapag sumablay tayo of delivering the value based on the set price, may rest back yan, guys. Oo. Baka di natin kayanin yung rest back. Na ito napakamahal, pero wala naman pala kakwenta-kwenta. Yun. Diba meron tayo mga ganong experience? Kung naka-experience ba kayo ng ganun, mababalik pa ba kayo dun sa store na yun? Di ba hindi na? Kumbaga, ito na ang first and last nyo. Mapakit ka ng product mo. Sort of sa ganun. Experience curve. Ang experience curve, guys, in layman's term, ganito daw yan. Ang isang tao, habang siya ay napapatuloy, nagagawa niya yung mga bagay, mula sa simula, sa una, medyo sablay yan, pero habang tumatagal at ginagawa niya ito lagi, siya ay natututo na from the mistake. So parang ganyan yan. So, the experience curve is the average cost decrease with accumulated production experience. Kasi nga, nagiging, kumbaga sa nape-perfect mo na. Oo, nape-perfect mo na. So, ibig sabihin, paano to? Yung mga wastage, yung mga sayang, no? Mababawasan na ngayon yan. So, kung mababawasan yan, ibig sabihin, nakikita na talaga tayo. Kasi bababa na yung cost natin. So, ayun. Bakit daw bumababa yung cost? Yung worker, learning, and efficiency. Process optimization. Di ba? Ibig sabihin, talagang na tayo. Talagang natuto na tayo. Kaya lahat ay gumaganda na ang performance. Kaya pala sir, nung una, medyo hindi namin maibenta ng ganito kamura kasi nga, parang hindi ka ako galing. Pero ngayon, no, as we go on, natutunan na namin yung tamang diskarte. Yun. Yun ang learning curve. Yun ang experience curve. Okay? Experience curve, learning curve. Medyo relevant yung dalawang yan. Can you follow, guys? Okay. Natatandaan yung sagot ko kanina, yung, magsiset ako ng mas mababa sa competitor. O kaya naman, aligned with competitor. Tignan niyo itong part na to, guys. Ito. Price low initially. Ano ang effect? We gain high market share. Di ba? Kasi yun ang gusto niyo mangyari, sir, para ma-build up ko yung market ko, para magkaroon ako ng mga regular customer, yan. Tapos ano yung kasunod yan? Accumulate experience. Then, post all. Bakit? Kasi nga, your operation now becomes more efficient. Kasi nga, through experience curve, natutunan mo na. Then ano pa? Lower price further. Yun yung sinasabi natin, guys. Experience curve, ha? Experience curve. So tayo, ganun din. Natututo din tayo kung how should we set our price.
Ah, tama yung ginawa ng isa eh. Nag-set muna siya ng mababang presyo hanggang sa may nabenta siya, tapos nakakakuha na siya ngayon ng pera, etc. Yun, eh. Pwede natin tignan sa ganun. Okay, that's part of the emergency effort. Ano ba ba? Ah, cost plus. Yan. Cost plus price. Sir, so paano naman ang cost plus? Oh, by the way, guys, sa experience curve nga pala, siyempre may ano din yan, may risk din yan, no? May risk din na kasama yan. Hindi lang na ito dito, pero may mga risk din yan. Okay? Pwede kasi iba ang maging output or outcome sa inaasahan mo. Okay? Now, dito kasi, somewhat, there is a brand new risk. Bakit? Kasi pag nag-set ka ng low price, kasi gusto mo maka-attract ng mas marami. Yeah. Pwede magkaroon pa ng negative effect doon sa perception towards your brand. Ay, ang mura lang pala ng brand ko, mukhang hindi naman talaga maganda. May ganong factor kasi yan. Okay? Kaya dapat daw, sure ka kung ano ang gagamitin mo. Okay? Now, meron pang ibang mga risk yan like competitive response risk, technology disruption, no? Especially kung may bagong instrument talagang ginamit. Okay? So, yan ang experience curve. And then, sabi nga natin, cost plus. Cost plus is a markup pricing. Bakit? May plus sa cost. Na-compute ko yung cost, lalagay lang natin ng plus. Okay? Now, you can take a look dito sa my example. Ayan. So, variable cost, 10, fixed cost, 300, 60,000. Okay? Now, dito, kung titignan mo, ang variable cost per unit is 10, fixed cost 300,000, expected sales is 50,000 units. So, paano gagawin? Unit cost is equal to $10 plus 300,000 divided by 500, and unit cost is 16. So, kung unit cost is 16 divided by 1 minus 0.02, bakit? Kasi 20% ang markup sa gusto mo. Okay? 20%. So, ibig sabihin, mag-a-add tayo doon sa 16 na cost. Meron tayong mas simpleng formula, no? Na pwede natin gawin. Ang kailangan lang natin gawin is i-add lahat ng cost, tapos kung ano man yung naging result, saka na tayo diretso mag-multiply ng 0.20, tapos yun na. Or kung gusto nyo mag-shortcut pa, pag nakuha na yung total, 1.2 times 1.2 lang, automatic yan. You get that price. Kaya lang, price na yun. So gusto natin pakita kung magkano yung profit per unit, ito gagamitin natin. Ayan. Ngayon, ang tanong kasi dito guys, hindi naman tayo masyado mag-focus on the computation. Ang tanong kasi dito is that, okay pa rin ba itong cost plus? Okay? Ito guys ay hindi naluluha. Lahat ng nasa palengke, lahat ng may sari-sari store, yan pa rin ang gamit. Yan pa rin ang gamit. Bakit? Because this is the simple. Simple. As in, sobrang simple. Kailangan mo ng calculator, that's it. Kailangan mo lang ng costing, that's it. Usap-usap. Kaya, gamit na gamit pa rin. Okay? Sabi nga, your experience perceived as equitable to both parties. Okay? Question so far?
Wala? Okay. Break-even analysis. So, it's computation. Yes. Look. Sir, ano yung fixed cost, sir? Alin, sorry. Yung fixed cost po, ano po yun, sir? Fixed head? O fixed Fixed, cost? fixed, fixed cost po, sir. Okay. Ang fixed cost ay yung mga cost na hindi nagbabago kahit na tumaas man o bumaba ang production mo. Halimbawa, rent. Ang renta, kahit konti lang ang gawin mo o wala kang gawin, mabayaran mo yung renta ng buo. Yun. Yes na? Okay po, sir. Thank you po. Dito guys, ang tatanggap naman dito, paano tayo makaka-break even? Paano tayo makakabawi? Hindi tayo, hindi naman tayo kumita. Okay? So yan ang yan naman ang dito. So dito sa may publication na to, sabi nga break even volume. Fixed cost divided by price minus variable cost. So dito may price pero hindi naman kasi pinakita yung mga cost. Hindi kaya natin may paliwanag. Ayan. So dito lumalabas ang pinaka-break even ay 18. So, kung ang price mo ay 20, ibig sabihin, kikita ka. Okay? Magkano man 16, balikatan lang. Okay? So, paano kung 16, lugi, huwag mong ituloy, masisira ang buhay mo. Huwag mo ituloy yan. Bakit? Kasi mas mababa ka sa break-even. Break-even ay neither loss, neither win. Balikatan, sakto lang. Kumbaga, hindi kumita, hindi ka nalugi. May chance ka pang makarecover bukas. Pero kapag ka ikaw ay nag-set ng mas mababa pa sa break-even, talo. Oo, talo yan. Loss yan. Okay? So, yan lang ang gusto ipakita sa atin ng break-even analysis. Kailangan kasi alam din natin yan. Kailangan alam natin yan para pag nag-compute kayo, alam niyo kung ilan lang yung hindi man tayo kumita, bawi naman. Yan, competition base. Ito yung tanong ko kanina. Sir, should we set price based on our competitors' strategy and market offering? Sabi nyo kanina, yes, sir. Pwede. Mas mababa. Yun. Pero sabi ng isa, sir, pareho lang. Yung isa naman, sir, mas mataas ng konti. Ang tanong kasi, isa, kumusta yung brand mo? Diba? Kasi bakit? Yung competitor mo may brand. Ikaw may brand. Yung bang brand mo at brand niya ay magka-bracket din. So, kasi baka mamaya, hindi magka-bracket yung quality ng product. So, mahirap. Baka parang hindi ka nagsisimula, alam na kagad ang isinta. Parang ganun. Okay? So, the key strategy question is, how does our offering compare in terms of customer value than our competitors? Diba? Kaya nagre-research tayo na tungkol din sa, ayan, hindi naman actually kalaban, pero talagang sa competition lang. So, especially kung medyo stiff yung competition. Then, we have the model of type pricing, English action, prices until one bidder limit. Pata action. Okay, pata action. Hanggang sa siya na lang ang matitira. May ganun naman. Then the dot option, price starts high, drop until someone buys. Okay, iba lang pero pareho naman yung concept. Option pa rin. Okay? Then we have selective buying, price drop as more buyers join. Now,
parang lumalabas na ano yan, magbubuo kayo ng seems like a group, tapos bibili kayo ng isang malaki in big bulk. Then we have the aversion option. Yan. Customers, name, price, colors, quantity, there you go, etc., etc. Now, to sum up, ito ang pinaka-summary ng mga pricing strategies. For customer base, customer value base, ang key driver dito is the buyer's perception. As long as the buyer do have a very positive, take note, very positive perception, we can make use of that. Okay? Magagamit natin yan to our advantage. Pero, may pero yan. Pero, please make sure that your product is really different. Kapag, kapag ang quality ng product doesn't support yung set price, na mahirap. Mahihirapan tayo i-convince yung market na yun yung product. Okay? Next base naman, ang pinaka-key driver ay yung company's cost. Magkano ang gastos? Okay? Best use for commodities. Example, construction bid. Kaya lang guys, no? Ang cost base ay limitado sa concern. Kasi nga, kung cost base ang gagamitin, ang tinitingnan lang na dito is how much would this be? Magkano ang magiging cost nito at magkano natin ito maipapasa. Ganun lang. Okay? And then finally, competition bid. Okay? Competitor's price is the driver. Bakit? Kasi hihigitan mo kung ano man yung offer niya. Okay? Hihigitan mo yan kahit na paunti-unti. Ganun siya. So all in all guys, ito ang mga pricing strategies na pwede mong pagpilian. Whether you are new or not, magagamit mo to. Okay? So these are the key takeaways. Hindi ko na yan. Ayun. Do you have any questions? I'm more than willing to answer. Okay?